Sa mga balita po ng mga vlogger, napakalayo po, tinuringan pa naman silang mainstream media, dapat sila po ang nagbabalita ng tapat sa ating mga kababayan Pilipino. Pero ang ginagawa nila, iniiba po nila yung istorya na nangyari po kahapon. At dito sa ICC, na ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, ito po, ang layo po talaga ng binalita ng GMA. Sinabi po ba ni VP Sara Duterte na should resign from his post? Ito po yun. Ano pa ang pwede natin gawin? VP, just tell us what to do. Ayan. Yan yun, mga idol. Kayo nagsabi niya, hindi ako ha. Klarong-klaro, mga idol. Hindi si VP Sara nagsabi noon. Bakit hindi nyo po pinatawag itong GMA nyo na nagpapakalat po ito ng fake news? Hindi ka ba nahihiya dyan, Bongbong Marcos Jr.? Sa administrasyon mo, napakagulo. Puot at ginan lang po nilang mga nagpapakalat ng fake news daw po, no? Itong mga DDS vloggers o supporters po ni Tatay Duterte. Wala iba, kami po yun mga Lodi. Kami na po tinaparatangan nilang nagbibigay po ng fake news. Pero ito ang nakakatawa dyan mga Lodi. Yung GMA News kasi nagpapakalat po ng fake news. Bakit hindi nyo po ito patawag sa Congress o dyan po sa TRICOM na inyong ginagawa? Sabi po dito sa GMA News, mga idol, Vice President Sara Duterte has claimed that the President Ferdinand Marcos Jr. failed to lead the country and should resign from his post. Sinabi ba talaga ni VP Sara Duterte nung nandun siya sa The Hague, Netherlands kahapon at nagbigay po siya ng talumpati sa ating mga kababayan Pilipino na nagtipon-tipon doon? Papakita ko po sa inyo ang full video, mga idol. Pero siyempre, dun lang po tayo sa sinasabi po nitong GMA, mga Lodi. Kasi kung nakikita nyo po dyan, si VP Sara Duterte dumalo po kahapon sa pagtitipon po para po suportahan si Tatay Duterte nang maibalik po sa ating bansang Pilipinas. O eto mga Lodi ha, pinapakita ko lang po sa inyo kung ano po pagkakaiba ng balita ng mainstream media sa mga balita po ng mga vloggers. Napakalayo po, tinuringan pa naman silang mainstream media, dapat sila po ang nagbabalita ng tapat sa ating mga kababayan Pilipino. Pero ang ginagawa nila, iniiba po nila yung istorya na nangyari po kahapon. Eto po, pakita po natin mga idol ha. Parang dito po nila kinuha to mga Lodi na sinabi daw po ni VP Sara Duterte, yan daw pong nasa kanilang balita. O pakinggan po ninyo mga Lodi, kayo na bahala humusga kung tama ba sila o mali ako, okay? Nagtatanong marami, ano bang pwede magawa? Huwag natin tigilan ang panawagan sa gobyerno natin sa Pilipinas at sa lahat ng gobyerno na nakikinig at dito sa ICC na ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, mali po ang ginawa kay Tatay Duterte mga idol. Ito po, ang layo po talaga ng binalita ng GMA. Sinabi po ba ni VP Sara Duterte na should resign from his post? Ito po yun. At paano ba itama yun? Ibalik niyo lang siya sa Pilipinas. Ituloy niyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik niyo lang siya. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Ano pa ang pwede natin gawin? VP, just tell us what to do. Yan. Ayan. Yan yun mga idol. Oh. Kayo nagsabi niya, hindi ako ha. Klarong-klaro mga idol, hindi si VP Sara nagsabi noon. Pero ang nakalagay sa balita mga Lodi, Vice President Sara Duterte has claimed that the President Ferdinand Marcos Jr. failed to lead the country and should resign from his post. Wala pong sinasabi si VP Sara Duterte na ganyan. Ang mga kababayang Pilipino po natin ang nagsabi noon. Pero sa balita po ng GMA News, na pinost din po ito ni Tio Moreno, si VP Sara Duterte po, pinapalabas nilang nagsabi noon. Di ba napakalayo po talaga ng balita ng GMA News sa totoong nangyayari sa ginawa po nila kahapon? Bakit hindi nyo po pinatawag itong GMA News na nagpapakalat po ito ng fake news? Oh, yung TRICOM dyan, mga congressman dyan, na atat, ipatawag yung mga DDS vloggers. Ito dapat ang pinapatawag nyo. Huwag kayo masyadong bias. Bias na nga yung mainstream media, bias pa yung mga congressman.
Oh, ito pa. Sino pa yung isang bias, mga idol? Oh, pakita ko sa inyo ha. Tapos na po tayo dito. Ulitin ko, pinanood ko pong maigi itong video na ito at wala pong sinabi si VP Sara Duterte na gaya po ng binalita po ng GMA News sa kanilang post. Oh, ito. Sino po yung isa pang bias? Si Erwin Tulfo. Siyempre, mga Lodi, ang pupuntiryahin nito, yung mga DDS supporters, DDS vloggers. Sabi po kasi ni Erwin Tulfo, ABS-CBN News po nag-post ito kahapon, Erwin Tulfo, even those just sharing fake news should be penalized. Eh di marami palang mapaparusahan nito kapag sinare po yung video ng GMA News, ABS-CBN, na panay po pagbibigay ng fake news. Ang lupit niyo po talaga. Sabi pa dito sa GMA News, sang-ayon ka ba rito? Tingnan ang comment section para sa buong ulat. Dapat na tinapay naman, oo. Alam niyo yun, dapat kayo talaga ang pinapatawag, mainstream media, etong mga reporters. Oh, yung reporters ng mainstream media, mga idol, dapat yan ang mga panagutin niyo eh. O, tingnan nyo kung anong resback ng ating mga kababayan Pilipino. Nagalit na po sa mainstream media natin. Pakinggan nyo mabuti at tanamin nyo kung ano po ang dapat para sa inyo. Oh, kilala nyo po yan yung anchor na yan. Oh, ano pong kasalanan yan? Oh, di ba may ginawa po yan, bagong issue lang? Yung nga po, kilala nyo po yun? Yan ang dapat pinapanagot ninyo. Nag-i-explain pa yun eh. Hindi naman yung totoong video yung pinapakita nila. Dapat kung nag-i-explain kayo, yung totoong video yung pinapakita ninyo. Oh, di ba mga idol? Hindi nyo nga pinapakita ng mainstream media kung ano talagang katotohanan at hindi nyo binabalita kung gaano po karami ang nagbigay ng suporta sa iba't ibang sulok ng mundo. Di ba? Konti lang naman yung mga Duterte supporters eh. Pero mga Lodi, nung nakita nila na napakaraming sumusuporta buong mundo, mga kababayan natin Pilipino, at take note, kahit mga foreigner, mga idol, nakikiisa para po pauwiin si Tatay Duterte, pero hindi nila ito binabalita sa atin sa mainstream media. O, tingnan nyo mabuti para naman makita ninyo Wala pang presidente sa kasaysayan ng bansa mula kay kung ano talaga ang nangyayari sa ating bansa sa ginawa ninyo kay Tatay Duterte. O, ibigtaan nyo to kung gaano karami ang mga Pinoy, mga foreigner na nagmamahal po kay Tatay Duterte. Bakit hindi nyo po yan binabalita? Dapat, kung merong mananagot sa pagbibigay ng fake news, dapat managot din ng mainstream media sa kakulangan ng binibigay nilang totoong balita sa ating bansa. Kasi po, sila po yung legal kuno ng mga reporters eh. Sila po ang may karapatan daw po kuno, entitled po sila eh. Na nagbabalita dapat daw po hindi po yung mga vloggers. Kasi nasasapawan na po sila eh. Paano hindi kayo masasapawan? Hindi nyo naman pinapakita ang buong mga nangyayari sa ating bansa. Hindi lang sa ating bansa, sa buong mundo. Na gusto po nilang pauwiin, ibalik ninyo si Tatay Duterte sa ating bansa.